Isang pamilyar na kirot sa sentido ang unang gumising kay Jocelyn. Mabigat. Tumataginting. Sinundan iyon ng isang amoy na hindi para sa kanya, amoy ng mamahaling pabango at air conditioner na sobrang lamig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang kanyang kwarto. Ang kisame ay puting-puti at may eleganteng disenyo. Ang hinihigaan niya ay malambot, napakalambot, na para bang lumulunod siya sa ulap. At ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan ay hindi ang gasgas niyang kumot na bulaklakin, kundi isang makapal at makinis na tela na dumadampi sa kanyang bala. Sutla. Mabilis na napabalikwas ng bangon si Joyce. Sa paggalaw niya, lalong kumirot ang kanyang ulo at isang alon ng pagkahilo ang tumama sa kanya. Napahawak siya sa kanyang noo, pilit na inaalala ang huling nangyari. Ang huli niyang natatandaan ang party. Ang ilaw. Ang mga baso ng alak. Napatingin siya sa kanyang suot. Ang elegante niyang bestida, na inutang pa niya ang renta para lang magmukhang kagalang-galang, ay lukot na lukot at nakasabit na lang sa isang balikat. Pakiramdam niya ay marumi siya at kahindik-hindik. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang puso hanggang sa hirap na siyang huminga. Hindi. Hindi maaari ito. Siya si Jocelyn Santos. Ang babaeng mekaniko na mas kilala sa amoy ng grasa kaysa sa pabango. Ang babaeng nag-iisang bumubuhay sa Santos Motor Works, ang tanging pamana ng kanyang yumaong ama. Ang pangalan at dangal ng kanilang pamilya ay nakasalalay sa kanya. Isang pagkakamali lang, isang maling usap-usapan, ay sapat na para gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Paano siya napunta rito? Sinapo niya ang kanyang mukha, at naramdaman niya ang mga kalyo sa kanyang palad, ang katibayan ng kanyang pagod at pagsisikap. Ang mga kalyong iyon ay hindi bagay sa lugar na ito. Ang isip niya ay naglakbay pabalik. Kaninang umaga lang, ang mga kamay ding iyon ay punong-puno ng itim na grasa habang kinukumpuni niya ang makina ng isang lumang jeep. Nandoon siya sa ilalim ng sasakyan, pinapakinggan ang bawat tunog ng makina, nang iabot sa kanya ng kanyang katulong ang isang makapal na sobre. Imbitasyon. Mula sa De Leon Holdings. Isang imbitasyon para sa isang appreciation party para sa kanilang mga business partner. Ang De Leon Holdings ang kanilang pinakamalaking kliyente. Sila ang nagbibigay sa kanila ng kontrata para sa maintenance ng lahat ng delivery trucks ng kumpanya. Ngunit malapit nang matapos ang kontratang iyon. At narinig ni Joyce na may ibang motor shops na nag-aalok ng mas mababang presyo. Ang party na iyon ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Kailangan niyang makausap si Sir Ricardo De Leon, ang C. Kailangan niyang patunayan na ang kalidad ng serbisyo ng Santos Motor Works ay hindi matatawaran. Kaya kahit labag sa loob niya, umarkila siya ng bestida. Nag-ayos siya, sinubukang itago ang pagiging brusko niya sa ilalim ng makeup. Pagdating niya sa party, pakiramdam niya ay isa siyang isda na naligaw sa tuyong lupa. Ang lahat ay elegante, mayayaman, at nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi niya maintindihan. Hanggang sa nilapitan siya ni Sir Ricardo. Isang lalaking nasa 50 anyos, makisig, at may ngiting kayang bumihag sa kahit sino. Ina Santos. I'm so glad you could make it, sabi nito, ang boses ay malumanay at magalang. Pinuri nito ang galing ng kanyang ama, at sinabing nakikita nito ang parehong dedikasyon sa kanya. Nakinig si Joyce at sa bawat papuri, unti-unting nawawala ang kanyang kaba. Uminom ka muna, Hija. You look tense, alok ni Ricardo, iniabot sa kanya ang isang baso ng alak. Relax. Tonight is for our valued partners. Dahil sa hiya at pagnanais na magustuhan ng lalaki, tinanggap niya. At isa pa. At isa pa. Sa tuwing maubos ang laman ng kanyang baso, may isang waiter na laging handang magsalin ulit. Si Sir Ricardo ay hindi umalis sa kanyang tabi, kinukwentuhan siya, pinapatawa siya. Doon niya unang nakita si Miguel De Leon, ang pamangkin ni Ricardo na nagtatrabaho bilang personal secretary nito. Nakatayo ito sa di kalayuan, tahimik lang, hawak ang isang baso ng juice. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit nakita ni Joyce ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya gusto, awa ba iyon? O panghusga? Para kay Joyce, si Miguel ay isang mahinang lalaki. Isang sunod-sunuran lang sa tiyuhin, walang sariling paninindigan. Inirapan niya ito at muling hinarap si Ricardo.
Ang huli niyang natatandaan ay ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga ilaw ay naging maningning na mga guhit. Ang mga boses ay humina at naging ugong na lang. Nahihilo po ako, sir, narinig niyang sabi ng sariling boses. Huwag kang mag-alala, Hisha, sabi ng boses ni Ricardo, na ngayon ay parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Miguel, tulungan mo si Inga Santos. Ihatid mo siya sa isa sa mga suite para makapagpahinga. At ngayon, heto siya. Sa isang silid na hindi kanya. At hindi siya nag-iisa. Isang mahinang ungol mula sa kabilang parte ng kama ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nanlaki ang mga mata ni Joyce. Dahan-dahan siyang lumingon at ang takot sa kanyang dibdib ay naging purong lagim. Doon, nakahiga ng patihaya, gusot din ang damit at mahimbing na natutulog, ay si Miguel de Leon. Napasigaw si Joyce, hindi dahil sa ingay, kundi sa isang tahimik na hiyaw na nanatili sa loob ng kanyang lalamunan. Mabilis siyang gumapang paatras hanggang sa tumama ang likod niya sa headboard ng kama. Nanginginig ang buo niyang katawan. Anong nangyari? Anong ginawa niya? O anong ginawa sa kanya? Sa pag-igik niya, nagising si Miguel. Kumurap-kurap ito, tila nalilito rin. Una nitong tiningnan ang kisame, pagkatapos ay ang paligid, at nang sa wakas ay mapatingin ito sa kanya, kitang-kita ang gulat at pagkasindak sa mukha nito. Joyce. Huwag mo akong mabanggit-banggit, nanginginig na sigaw ni Joyce, hinila ang kumot para takpan ang kanyang sarili. Anong ginagawa mo rito? Anong ginawa mo sa akin? O wala. Natatarantang sagot ni Miguel, itinaas ang dalawang kamay na parabang sumusuko. Wala akong ginagawa. Maniwala ka, Joyce, hindi ko rin alam kung paano tayo napunta rito. Mabilis siyang bumangon mula sa kama, inaayos ang gusot niyang polo. Kitang-kita sa mukha niya ang parehong pagkalito at takot na nararamdaman ni Joyce. Pero hindi siya naniwala. Ang isip niya, na nilaso ng alak at ngayon ay nilalaso ng galit, ay mabilis na nagdugtong-dugtong sa mga pangyayari. Ang kabaitan ni Ricardo. Ang walang tigil na pag-aalok ng inumin. Ang utos nito kay Miguel. Sinungaling, sigaw niya, ang boses ay basag at nanginginig. Dumampot siya ng unan at ibinato iyon kay Miguel. Magkasabwat kayo ng tiyuhin mo. Pinainom niyo ako. Ano nang gusto niyo sa akin? Sa maliit naming talyer. Ang bawat salita ay may kasamang pait. Pakiramdam niya ay nilapastangan hindi lang ang kanyang pagkatao, kundi pati na rin ang alaala ng kanyang ama. Hindi totoo yan, pagtanggi ni Miguel, umiiwas sa lumilipad na unan. Wala akong alam dito, promise. Susugurin pa sana siya ni Joyce, puno ng galit at pagkasuklam, nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Hindi ito pinihit, ito ay itinulak na parabang sinipa. Blag! Isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa kanila. Sunod-sunod. Walang tigil. Flash! 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 Kasabay ng liwanag ay ang mabilis na tunog ng mga camera shutter. Click, 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 click. Isang hukbo ng mga lalaking may hawak na kamera ang nagsisiksikan sa pintuan, itinututok ang kanilang mga lente kina Joyce at Miguel. Napatigil ang mundo ni Joyce. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hawak pa rin ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Nakikita niya ang mga anino ng mga tao, naririnig niya ang mga bulungan at ang walang tigil na pag-click ng kamera, ngunit ang isip niya ay blanko. Ang galit ay biglang napalitan ng isang nakakaparalisang hiya. Ang init na gumapang sa kanyang mukha ay mas matindi pa sa tama ng anumang alak. Gusto niyang magtago. Gusto niyang maging invisible. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Sir! Miguel, sino po ang babaeng kasama ninyo? May relasyon po ba kayo sa kanya, sir? Ito na po ba ang bagong sekreto ng mga De Leon? Nakatayo lang si Miguel sa gitna ng silid, parang estatwa na tinamaan ng kidlat. Nakabuka ang bibig pero walang salitang lumalabas. Ang kaninang pagkalito sa mukha niya ay napalitan ng purong sindak. Para siyang isang hayop na nasukol, walang matakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw, puno ng otoridad, na nagpatahimik sa lahat. Tumabi kayo. Nahawi ang mga reporter na parang mga alon sa dagat, nagbibigay daan sa taong kararating lang. Doon, sa may pintuan, nakatayo si Ricardo de Leon.
Ang kaninang palangiting mukha nito ay napalitan ng isang maskara ng matinding pagkadismaya at pag-aalala. Naglakad siya papasok sa silid, hindi pinapansin ang mga kamera. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa kanila, kay Miguel na hindi makagalaw at kay Joyce na gusto nang mamatay sa hiya. Huminto si Ricardo sa gitna. Tiningnan niya si Joyce, pagkatapos ay si Miguel. Bumuntong hininga siya ng malalim, isang tunog ng kabiguan na tumarak sa puso ni Joyce. Sa wakas, nagsalita si Ricardo, ang boses ay mahina ngunit sapat na para marinig ng lahat. Tumingin siya kay Joyce, ang mga mata ay puno ng isang pekeng awa. Upang mailigtas ang dangal ang dalawang pamilya ang reputasyon ng mga De Leon at ang pangalan ng Santos Motor Works, panimula niya, ang bawat salita ay mabigat at may kahulugan. Sandali siyang tumigil, hinahayaang mabitin sa ere ang tensyon. Iisa lang ang nakikita kong solusyon. Muli siyang tumingin mula sa nagmamakaawang mukha ni Miguel at tungo sa nanlalaking mga mata ni Joyce, na puno ng luha at takot. At sa huli, ibinigkas niya ang sentensyang wawasak sa kinabukasan ni Joyce. Para matapos ang eskandalong ito, kailangan niyong magpakasal. Ang mga salita ni Ricardo De Leon ay parang bakal na rehas na biglang isinara sa paligid ni Miguel. Kailangan niyong magpakasal. Hindi iyon mungkahi. Iyon ay isang utos. Isang sentensya. Nawala ang ingay ng mga kamera. Nawala ang mga tanong ng reporter. Ang tanging nakikita ni Miguel ay ang mukha ni Joyce, isang mukha na kanina lang ay puno ng galit, ngayon ay basag sa purong kawalan ng pag-asa. Ang mga mata nito, na puno ng luha, ay nakatitig sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita ni Miguel ang hatol sa kanya, siya ang may kasalanan. Siya ang halimaw sa kwentong ito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa lahat na isa lang siyang tau-tauhan, isang piyesa sa chessboard ng kanyang tiyuhin. Ngunit ang dila niya ay parang nakatali. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Ricardo, bago pa man magsimula ang party, sa loob ng opisina nito. May problema tayo sa Santos Motor Works, sabi ni Ricardo habang nagsasali ng alak. Ang anak ni Mang Berto, si Jocelyn, ay nagtatanong-tanong tungkol sa aksidente ng ama niya. Masyado siyang matalino para sa sarili niyang kapakanan. Anong gagawin natin, Tito? Tanong ni Miguel, naramdaman ang pamilyar na lamig sa kanyang sikmura. Ngumiti si Ricardo, isang ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Ang asong maingay, kailangan mong itali. We need to keep our friends close, and our potential enemies closer. May plano ako. At kailangan kong gawin mo ng eksakto ang sasabihin ko, Miguel. Para sa pamilya. Iyon na iyon. Ang planong iyon ay nagbubunga ngayon sa harap ng mga kamera, at siya ang ginamit na panali. Dinala sila sa isang pribadong silid, malayo sa mga reporter. Iniwan silang tatlo, si Ricardo, si Miguel, at si Joyce na nakayuko lang, nakayakap sa sarili na parabang nilalamig ng husto. Wala na tayong ibang pagpipilian, sabi ni Ricardo sa kalmadong boses, na lalong nagpasidhi sa galit sa loob ni Miguel. The damage is done. Ang kasal na ito ang maglilinis sa pangalan ninyong dalawa. Isipin mo, Joyce, baling nito sa dalaga. Kung hindi kayo magpapakasal, ano ang sasabihin ng mga tao? Na ikaw ay isang babaeng nagpabaya? Masisira ang negosyo mo. Sino ang magtitiwala sa isang talyer na ang may-ari ay nasasangkot sa eskandalo? Hindi umimik si Joyce, ngunit nakita ni Miguel ang panginginig ng mga balikat nito. At ikaw, Miguel, sabi ni Ricardo, ang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanya. Panagutan mo ang ginawa mo. Tungkulin mo ito sa pamilya. Pero Tito, wala kaming ginawa, desperadong sabi ni Miguel. May nakakita ba sa inyo na walang ginagawa, ganti ni Ricardo? Ang nakita ng lahat ay dalawang taong magkasama sa iisang kwarto. Iyon ang mahalaga. Pagkatapos noon, iniwan sila ni Ricardo. Sa katahimikan ng silid, sinubukan ni Miguel na lumapit kay Joyce. Joyce, maniwala ka sa akin. Huwag, putol ni Joyce, ang boses ay walang buhay. Sa unang pagkakataon, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata niya ay tuyo na, ngunit puno ng isang bagay na mas masakit kaysa galit, isang malamig na pagkasuklam. Wala na akong pakialam kung ano ang totoo. Sirang-sira na ako. Wala na akong pagpipilian, di ba? Kaya manahimik ka na lang. Ilang araw lang ang lumipas, natagpuan ni Miguel ang sarili sa harap ng isang huwes, suot ang isang barong Tagalog na parang kumakati sa kanyang balat.
Katabi niya si Joyce, suot ang isang simpleng puting bestida, ang mukha ay blanko at walang anumang emosyon. Ang seremonya ay mabilis at walang buhay. Nang sabihin ng huwes na maaari na niyang halikan ang nobya, tumingin lang sa kanya si Joyce, isang tingin na nagsasabing isubukan mo. Kaya't yumuko na lang si Miguel at mabilis na idinampi ang labi sa pisngi nito. Naramdaman niya ang pag-urong nito sa kanyang dampi. Pagkatapos ng ikasal, pinapirma sila sa isang kasunduan na inihanda ng mga abogado ni Ricardo. Marriage contract. Nakasaad doon na mananatili silang kasal sa loob ng 1 taon para mapatahimik ang issue. Sa publiko, sila ay mag-asawa. Sa pribado, sila ay 2 estranghero. Ang bahay na ibinigay sa kanila ni Ricardo ay malaki at malamig. Sa unang gabi nila, walang nagsalita. Kumuha si Joyce ng mga unan at kumot mula sa aparador at tahimik na pumasok sa master's bedroom, nilock ang pinto. Naiwan si Miguel sa sala. Naintindihan niya. Ito ang nararapat sa kanya. Humiga siya sa sofa, ang bawat buhol sa kanyang likod ay isang paalala ng kanyang pagkakasala. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ang kanilang buhay ay naging isang tahimik na ritual. Gigising si Miguel bago pa sumikat ang araw. Magtitimpla siya ng kape at maghahanda ng almusal para sa 2, sinangag, itlog, hotdog. Ngunit iiwan niya ang pagkain sa mesa at aalis na siya papuntang opisina bago pa man bumaba si Joyce mula sa kwarto. Hindi sila nagkikita. Hindi sila nag-uusap. Nag-iiwan lang siya ng pera sa mesa para sa mga gastusin sa bahay. Isang hapon, habang pauwi, napadaan siya sa Santos Motor Works. Naging ugali na niya itong gawin, ang silipin mula sa malayo ang mundo ni Joyce, ang mundong sinira niya. Nakita niya ang isang mamahaling kotse na nakaparada sa harap. Isang matabang lalaki ang galit na sumisigaw kay Joyce. Anong klaseng trabaho to? Mas lalong nasira ang sasakyan ko. Ididemanda ko kayo. Ipapasara ko itong bulok ninyong talyer. Nakita ni Miguel ang pagtiim ng bagang ni Joyce, ang panginginig ng kamao nito. Ngunit nanatili itong kalmado. Sir, kung may problema po, pag-usapan natin ng maayos. Hindi niya natiis na panoorin lang. Itinabi niya ang kanyang sasakyan sa isang kanto, kung saan hindi siya makikita, at kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang tawag lang sa legal department ng De Leon Holdings. Mayroon akong kliyente na kailangang kausapin, sabi niya sa abogado ng kumpanya, ibinigay ang plate number ng kotse ng lalaki. Ipaalala niyo sa kanya ang tungkol sa mga kontrata niya sa atin. Kinabukasan, habang dumadaan ulit, wala na ang mamahaling kotse. Nakita niya si Joyce na mag-isang nag-aayos ng gulong, pagod ngunit determinado. Naramdaman ni Miguel ang isang maliit na kurot ng kasiyahan na agad ding napalitan ng pait. Tinutulungan niya ito ng patago na parang isang duwag na multo. Isang gabi, umuwi siya ng mas maaga kaysa dati. Ang bahay ay sobrang tahimik. Kadalasan, naririnig niya ang mahinang tunog ng isisi mula sa kwarto ni Joyce. Ngayon, wala. Kinabahan siya. Joyce, tawag niya. Walang sagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto ng kwarto. Hindi ito nakalock. Sumilip siya sa loob. Nakita niya si Joyce na nakahiga sa kama, nakabaluktot, at nanginginig sa ilalim ng makapal na kumot. Nilapitan niya ito. Ang mukha ni Joyce ay namumula at basang-basa ng pawis. Hinipon niya ang noo nito. Nag-aapoy sa lagnat. Nataranta si Miguel. Kumuha siya ng bimpo at isang palanggana ng maligamgam na tubig. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang pinunasan ang noo at liig nito. Sa bawat dampi ng bimpo, umuungol si Joyce sa kanyang pagtulog, binabanggit ang mga salitang hindi maintindihan. Inalagaan niya ito buong gabi. Pinapalitan ang bimpo, pinagmamasdan ang paghinga nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita niya ito ng malapitan, hindi ang matapang na mekaniko o ang galit na biktima, kundi isang babaeng mahina at nangangailangan ng tulong. Madaling araw na nang biglang gumalaw si Joyce. Inakala ni Miguel na nagising na ito, ngunit tulog pa rin ito ng mahimbing. Sa gitna ng kanyang pagkagulat, hinawakan ni Joyce ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado, na para bang iyon na lang ang tanging bagay na mapagkakapitan niya sa buong mundo. Nanigas si Miguel, ang puso niya ay kumakabog ng malakas.
Hinayaan niya lang na hawakan nito ang kanyang kamay. At sa katahimikan ng madaling araw, nagsalita si Joyce mula sa kanyang pananaginip. Ang boses nito ay mahina, basag, at puno ng isang sakit na mas malalim pa sa lagnat. Taini. Bulong nito. Patawad di. Ang kamay ni Joyce na nakahawak sa kanya ay naging sing-init ng nagbabagang bakal. Ang bigat ng salitang patawad mula sa mga labi nito ay parang malaking batong ipinapatong sa kanyang dibdib, unti-unti siyang dinuduro. Patawad para saan? Sa pagkasira ng pangalan nito. Sa pagkakasal sa isang lalaking kinasusuklaman nito. Sa pagkabigong protektahan ang pamana ng ama nito. Nanatili si Miguel sa tabi nito, hindi binibitawan ang kamay nito, hanggang sa maramdaman niyang unti-unting bumababa ang lagnat nito at nagiging kalmado ang paghinga. Bago pa man sumikat ang araw, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay, inayos ang kumot nito, at tahimik na lumabas ng silid. Bumalik siya sa sofa, ngunit hindi na siya nakatulog. Ang imahe ni Joyce na humihingi ng tawad sa kanyang ama ay nakaukit na sa kanyang isipan. Kinabukasan, nagising si Joyce na mas mabuti na ang pakiramdam. Bumaba siya at nakita niya sa mesa ang almusal na inihanda ni Miguel, isang mangkok ng mainit na lugaw na may itlog at mga piraso ng manok. Sa tabi nito ay isang baso ng tubig at mga gamot para sa lagnat. Wala si Miguel. Nakaalis na. Tinitigan ni Joyce ang pagkain. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito binaliwala. Dahan-dahan siyang umupo at nagsimulang kumain. Ang init ng lugaw ay gumapang sa kanyang katawan, nagbibigay ng ginhawa. Ang pangyayaring iyon ang naging maliit na bitak sa pader ng yelo na nakapalibot sa kanila. Hindi pa rin sila nag-uusap, ngunit may nagbago. Hindi na nilock ni Joyce ang kanyang pinto. Minsan, kapag umuuwi si Miguel, naririnig niya ang TV na nakapatay na para bang hinihintay siya nitong dumating bago matulog. Isang Sabado, umuwi si Miguel mula sa grocery. Pagpasok niya sa bahay, naamoy niya ang isang bagay na pamilyar, amoy ng nilulutong adobo. Dahan-dahan siyang naglakad papuntang kusina at nakita niya si Joyce, nakatalikod, naghahalo sa isang kaserola. Hindi siya napansin ni Joyce. Nanatili lang si Miguel sa may pintuan, pinagmamasdan ito. Nakasuot lang ito ng simpleng t-shirt at shorts, nakatali ang buhok. Walang bakas ng matapang na mekaniko o ng babaeng may pasa na problema. Sa sandaling iyon, para lang siyang isang ordinaryong babae na nagluluto sa sarili niyang bahay. Nang sa wakas ay lumingon si Joyce at nakita siya, pareho silang natigilan. Isang mahabang segundo ng awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nagluto ako, sabi ni Joyce, na para bang kailangan pa niyang ipaliwanag. Marami akong nailuto. Kung gusto mo, pwede kang kumain. Iyon ang pinakamahabang sinabi nito sa kanya simula noong kasal nila. Tumango lang si Miguel, hindi alam ang sasabihin. Salamat, mahinang sabi niya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sabay silang kumain sa iisang mesa. Walang nagsasalita. Ang maririnig lang ay ang tunog ng kanilang mga kubyertos. Ngunit ang katahimikan ay hindi na kasing bigat ng dati. Mayroon itong bahagyang kagaanan, isang pahiwatig ng posibilidad. Pagkatapos kumain, tumayo si Miguel para ligpitin ang mga plato. Ako na, sabi ni Joyce, na tila nagulat sa sarili niyang alo. Hati na tayo, sagot ni Miguel. Ako na ang maghugas. Habang naghugas siya ng pinggan, nanatili si Joyce sa kusina, nakasandal sa pader, pinagmamasdan lang siya. Yung lalaki sa talyer, biglang sabi ni Joyce. Hindi na siya bumalik. Napatigil sa paghugas si Miguel. Talaga, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Bigla na lang siyang tumawag at humingi ng pasensya. Parang natakot, patuloy ni Joyce, ang mga matay mapanuri. May kinalaman ka ba doon? Tumingin si Miguel sa kanya. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ngunit wala na ang dating pagkasuklam. Ito na ba ang pagkakataon niya para sabihin ang totoo? Hindi. Masyado pang maaga. Masyado pang marupok ang manipis na sinulid na namamagitan sa kanila. Nagkataon lang siguro, sabi niya, at muling ipinagpatuloy ang paghugas. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Joyce, bago ito tumango at umalis. Alam ni Miguel na nabigo na naman siyang sabihin ang tama.
Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, isang maliit na butil ng pag-asa. Marahil, sa ilalim ng lahat ng kasinungalingan at sakit, mayroon pa ring pagkakataong maghilom ang sugat. Marahil ang pusong nakakulong sa ilalim ng isang kontrata ay maaari pa ring matutong tumibok muli. Marco, pakiabutan mo nga ng gatas si Lenny. Nako, Maya, dahan-dahan lang sa pagtakbo, anak, madudulas ka. Ang boses ni Joyce ay isa na ngayong sanay na himig sa umaga, isang halo ng banayad na utos at nag-aalalang pagmamahal. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula sa gabing iyon ng lagnat at sa unang pagkakataong kumain sila ng adobo sa iisang mesa. Ang bahay na dati malamig at malawak ay puno na ngayon ng ingay, tawanan at maliliit na mga yapak. Pinagmasdan niya ang eksena sa harap niya. Si Miguel, ang kanyang asawa, ay prenteng-prente sa pagbabaligtad ng pancake sa kawali, na para bang ipinanganak siyang gawin iyon. Sa kanyang paanan ay si Marco, ang kanilang panganay na 4 na taong gulang, na seryosong-seryoso sa paglalagay ng mga plato sa mesa. Ang kambal na sina Maya at Lenny, parehong 3 anyos, ay nag-aagawan sa isang laruan sa sahig, habang ang bunso nilang si Junior, isang taong gulang pa lang, ay masayang pumapalakpak mula sa kanyang high chair. 4 na bunga ng isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. Napangiti si Joyce. Sino ang mag-aakalang ang kasal na nagsimula sa isang eskandalo at isang malamig na kontrata ay hahantong sa ganito? Na ang lalaking kinasusuklaman niya noon ay ang siya na palang unang hahanapin niya pagkagising sa umaga. Naalala niya ang mga maliliit na hakbang na bumuo sa kanilang tulay. Naalala niya ang isang hapon, ilang buwan matapos ang kasal, na umuulan ng malakas. Tumutulo ang bubong ng Santos Motor Works, sa mismong lugar kung saan nakatayo ang mga lumang gamit ng kanyang ama. Pag-uwi niya, dala ang pag-aalala, nadatnan niya si Miguel sa sala, basang-basa at may hawak na martilyo. May butas ang bubong ng talyer mo, sabi nito, hindi makatingin nang diretso sa kanya. Inayos ko na. Hindi siya nakapagsalita. Ang lalaking akala niya ay isang sunod-sunurang TNC ay umakyat sa bubong sa gitna ng ulan para sa kanya. Nang gabing iyon, siya naman ang nagluto ng paborito nitong sinigang. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya itong ngumiti, isang totoong ngiti na umabot sa mga mata nito. Naalala niya ang kanilang unang totoong kidate. Walang magarbong restaurant. Dinala siya nito sa isang maliit na kainan sa kanto at kumain sila ng kwek-kwek at isaw. Doon, sa ilalim ng ilaw ng poste, habang nagtatawanan sila dahil sa dami ng sukang na ilagay niya, unang hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Hindi tulad noong may lagnat siya, ngayon, kusa niya itong hinawakan at kusa rin siyang nagpahawak. Ang mga kalyo sa palad nito ay katulad ng sa kanya. Naramdaman niyang hindi na sila magkaiba. At naalala niya ang araw na isinilang si Marco. Ang takot niya sa ospital, ang sakit na halos hindi niya makaya. Ngunit sa buong panahon na iyon, hindi binitiwan ni Miguel ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at lakas. Nang sa wakas ay marinig nila ang unang iyak ng kanilang anak, sabay silang umiyak, hindi dahil sa eskandalo o kontrata, kundi dahil sa purong milagro ng buhay na magkasama nilang binuo. Mama, gutom na po ako, sabi ni Marco, na pumutol sa kanyang pagbabalik-tanaw. Heto na, natatawang sabi ni Joyce. Kinuha niya ang baby na si Junior mula sa high chair at lumapit kay Miguel. Ikinulong siya ni Miguel sa mga braso nito, hinalikan siya sa noo, at pagkatapos ay ang baby. Good morning sa mga mahal ko, bulong nito. Ang aga-aga, ang sweet ninyo, biro ni Joyce, ngunit yumakap siya pabalik. Ito ang kanyang mundo ngayon. Ito ang kanyang kaligayahan. Umupo sila sa mesa, isang magulo ngunit masayang pamilya. Habang pinapanood niya si Miguel na sinusubuan ang kambal, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Miguel, tawag niya. Tumingin ito sa kanya, may ngiti sa labi. Alam mo, minsan iniisip ko yung eskandalo noon, siguro iyon ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Biglang nawala ang ngiti sa mga mata ni Miguel. Napalitan iyon ng isang pamilyar na anino, isang lungkot na matagal nang hindi nakikita ni Joyce. Umiti ito, ngunit isang pilit na ngiti lang iyon. Siguro nga, sabi nito sa mahinang boses bago muling ibinaling ang atensyon sa mga bata. Kumunot ang noo ni Joyce. May mga pagkakataong ganito pa rin,
mga sandaling tila may isang pader na biglang lumilitaw sa pagitan nila, isang sikretong pasan-pasan pa rin ni Miguel na hindi nito masabi sa kanya. Ngunit mabilis din niyang iwinaksi ang isiping iyon. Marahil ay pagod lang ito. Isang busina ng sasakyan sa labas ang kumuha ng kanilang atensyon. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Ricardo de Leon, may dalang malalaking paper bags ng mga laruan. Tito Ricky, sigaw ng mga bata, nagsitakbuhan para salubungin ito. Hello, mga apo ko, masayang bati ni Ricardo, niyakap ang mga bata. Tumingin siya kina Joyce at Miguel. Napadaan lang ako. I just wanted to see your favorite family. Ngumiti si Joyce. Salamat sa pagdalaw, Tito. Mag-almusal po muna kayo. Huwag na, Hija. Saglit lang ako, sabi ni Ricardo. Habang abala itong nakikipaglaro sa mga bata, napansin ni Joyce ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Hindi ito ang tingin ng isang mapagmahal na tito. Mayroon itong kalkulasyon. Isang matalas at mapanuring tingin na parabang sinusukat siya, na nagbigay sa kanya ng biglaang kaba. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito, napalitan ng isang mainit na ngiti. Alagaan mong mabuti ang pamilya ninyo, Joyce. Napakahalaga nito. Pagkatapos ay bumaling ito kay Miguel at tinapik ito sa balikat. I'm proud of you, pamangkin. Nang makaalis si Ricardo, hindi maalis sa isip ni Joyce ang kakaibang pakiramdam na iniwan nito. Kinahapunan, habang natutulog ang mga bata, naisipan ni Joyce na linisin ang maliit na bodega sa likod bahay, isang lugar na puno ng mga lumang gamit na hindi na nila pinapansin. Habang nag-aayos ng mga kahon, nakita niya ang isang pamilyar na bowl na kahoy. Ang bowl ng kanyang ama. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Nasa loob ang mga lumang gamit ni tatay, ang paborito nitong wrench, ang luma nitong sombrero, mga resibo at mga litrato. Napangiti siya habang tinitingnan ang isang litrato ng kanyang ama na buong pagmamalaking nakatayo sa harap ng talyer. Sa ilalim ng mga gamit, may nakita siyang isang malaking brown na sobre. Walang sulat. Kinuha niya ito. Mabigat ito. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito at itinaktak ang laman sa kanyang mga palad. Mga litrato. Maraming luma at medyo kupas na mga litrato. Nagsimula siyang tingnan ang mga iyon isa-isa. Mga litrato ng isang wasak na kotse, mga pulis, mga usyoso. Ito ang mga litrato mula sa araw ng aksidente ng kanyang ama. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran habang patuloy siyang nagtingin. At sa huling litrato, napahinto ang kanyang paghinga. Ito ay isang malabong kuha ng mga taong nagkukumpulan sa di kalayuan. Ngunit sa gilid ng litratong iyon, sa likod ng isang poste, may isang mukha. Isang mukha na kilalang kilala niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalapit niya ang litrato sa kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Nandoon siya. Ang mukha ng isang binatang si Miguel de Leon. Ang litrato ay parang isang piraso ng yelo sa nanginginig na kamay ni Joyce. Ang hangin sa maliit na bodega ay biglang naging mabigat at mahirap hingahin. Paulit-ulit niyang tinitigan ang mukha sa litrato, umaasang nagkakamali lang ang kanyang mga mata, na nililinlang lang siya ng kupas na papel at ng mga anino. Ngunit hindi. Kahit na mas bata, kahit na ang buhok ay iba ang gupit, kahit na ang ekspresyon sa mukha nito ay puno ng sindak na hindi pa niya nakikita dati, iyon ay si Miguel. Ang kanyang asawa. Ang ama ng kanyang mga anak. Nandoon siya. Sa araw na namatay ang tatay niya. Isang malakas na ugong ang pumuno sa tainga ni Joyce, nilulunod ang lahat ng tunog sa paligid. Binitawan niya ang litrato na parabang napapaso siya. Nahulog ito sa sahig, tumaob, itinago ang katotohanang ayaw niyang harapin. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi maaari. Nagkataon lang. Pilit niyang pinakalma ang sarili. Quezon City. Maraming tao. Ang lugar ng aksidente ay sa isang pangunahing kalsada. Maaaring napadaan lang si Miguel. Iyon lang siguro. Napadaan lang siya. Isang malungkot at kakilakilabot na pagkakataon. Pinilit niyang paniwalain ang sarili, ngunit ang isang maliit na tinig sa kanyang isipan, isang tinig na puno ng lason, ay nagsimulang magsalita. Naaalala mo ba ang lungkot sa mga mata niya sa tuwing binabanggit mo ang iyong ama?
Naaalala mo ba ang pag-iwas niya sa tuwing nagtatanong ka tungkol sa nakaraan niya bago kayo magkakilala? Naaalala mo ba ang pilit niyang ngiti kaninang umaga lang, nang sabihin mong ang eskandalo ang pinakamagandang nangyari sa'yo? Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan na dati binaliwala niya ay biglang nag-ugnay-ugnay, bumubuo ng isang larawan na kasindak-sindak. Ang kanyang puso, na kanina lang ay puno ng pagmamahal at kaligayahan, ay nagsimulang mabiyak. Mabilis siyang tumayo, pumasok sa bahay, at nagtungo sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador kung saan nakatago ang mga lumang gamit ni Miguel. Sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang lumang photo album. Nanginginig ang mga daliri niya habang binubuklat niya ito. Mga litrato ni Miguel noong binata pa. Kasama ang mga kaibigan. Sa isang beach. Sa isang family gathering. At doon, sa isang pahina, nakita niya ang hinahanap niya. Isang litrato ni Miguel na may parehong gupit ng buhok, suot ang parehong uri ng damit tulad ng nasa litrato ng aksidente. Ang petsa na nakasulat sa gilid ay 2 linggo lang bago mamatay ang kanyang ama. Perpektong tugma. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa buong katawan ni Joyce. Para siyang binuhusan ng tubig na may yelo. Ang 5 taon ng kaligayahan, ang 4 na anak, ang libu-libong pancake sa umaga, ang mga halik at yakap, lahat ng iyon ay biglang nabalot ng isang madilim na ulap ng kasinungalingan. Sino ang lalaking pinakasalan niya? Sino ang lalaking natutulog sa tabi niya gabi-gabi? Dinampot niya muli ang litrato mula sa sahig ng bodega. Tinitigan niya itong muli at sa pagkakataong ito, may isa pang detalye siyang napansin, isang bagay na hindi niya nakita kanina dahil sa pagkabigla. Sa likuran ni Miguel, medyo malabo ngunit nandoroon ay isang lalaking nakatalikod. Nakasuot ito ng isang formal na suit na tila hindi bagay sa gulo ng eksena. Ang tindig. Ang gupit ng buhok. Ang paraan ng pagtayo. Si Ricardo de Leon. Napasinghap si Joyce. Ang hangin ay tuluyang nawala sa kanyang mga baga. Ang tiyuhin ni Miguel. Ang mabait at mapagbigay na Tito Ricky ng kanyang mga anak. Nandoon din magkasama sila. Buong hapon, si Joyce ay parang isang multo sa sarili niyang bahay. Naglaro siya kasama ang mga bata, naghanda ng merienda, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang bawat tawa ng kanyang mga anak ay parang isang sundang na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga batang ito ba ay bunga rin ng isang kasinungalingan? Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay mukhang pagod at mas matanda ng 10 taon. Ang saya sa kanyang mga mata ay nawala, napalitan ng takot at pagdududa. Gabi na nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Miguel. Ang pamilyar na tunog na dati nagdudulot sa kanya ng pananabik ay nagbigay sa kanya ngayon ng matinding kaba. Pumasok ito sa bahay, may dalang isang maliit na baukwet ng mga paborito niyang bulaklak na daisy. Happy anniversary, mahal, sabi nito may ngiti sa mga labi. Anibersaryo. Nakalimutan niya. Ngayon ang anibersaryo ng kanilang kasal. Hindi siya sumagot. Nakaupo lang siya sa sofa, hindi gumagalaw na para bang isa siyang estatwang bato. Ang litrato ay nasa coffee table sa harap niya, nakataob pa rin. Naramdaman ni Miguel ang lamig sa silid. Nawala ang kanyang ngiti. Joyce. May problema ba? Dahan-dahan, itinaas ni Joyce ang kanyang tingin. Ang mga mata niya, na dati sumasalamin sa pagmamahal para dito, ay puno ngayon ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Miguel dati, isang nakakapasong halo ng galit, sakit at pagtataksil. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at itinuklap ang litrato sa mesa, ipinapakita ang laman nito. Napatitig si Miguel sa litrato. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ang mga bulaklak na hawak niya ay nalaglag sa sahig, kumalat ang mga puting talulot na parang mga luha. Sa wakas, nagsalita si Joyce. Ang boses niya ay mahina, nanginginig, ngunit bawat salita ay kasing talim ng bubog. Ano nang ginagawa mo dito, Miguel? Tanong niya, ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Sa araw na namatay ang tatay ko. Ang tanong ni Joyce ay parang isang malakas na suntok na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Miguel. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang litratong nakapatong sa mesa ay hindi lang isang piraso ng papel. Iyon ay isang bomba na sa wakas ay sumabog,
winawasak ang 5 taon ng pinaghirapan niyang itayo mula sa mga guho ng isang kasinungalingan. Tumingin siya sa mga mata ni Joyce. Wala na ang init at pagmamahal doon. Ang nakikita niya ay ang parehong malamig na pagkasuklam na nakita niya noong unang gabi sa hotel, ngunit ngayon, mas masakit ito ng 1,000 beses dahil alam niya kung ano ang nawawala sa kanya. Joyce, magpapaliwanag ako, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang utak niya ay nagkukumahog, naghahanap ng mga salita, ng tamang mga salita na hindi lalong sisira sa lahat. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na ikaw mismo ay ikinulong sa loob ng napakaraming taon? Magpaliwanag, tumawa si Joyce, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Ito ay tunog ng isang bagay na nababasag. 5 taon, Miguel. 5 taon kang natulog sa tabi ko. 4 na anak ang ibinigay ko sa'yo. At sa buong panahong iyon, itinago mo ito sa akin. Nandoon ka. Nakita mo kung paano namatay ang tatay ko. Hindi ganyan, mabilis niyang sagot, humakbang palapit. Hindi ko nakita. Napadaan lang ako, Joyce. I swear. Napadaan, muling tumawa si Joyce, lalong lumakas. Tumayo ito, ang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Napadaan ka lang. Kasama ang tiyuhin mo. Huwag mo akong gawing tanga, Miguel. Nakita ko rin siya. Bakit kayo nandoon? Natigilan si Miguel. Nakita rin niya si Ricardo. Ang buong plano, hindi lang pala siya ang nakita. Ang pagkakatuklas na iyon ay lalong nagpataranta sa kanya. Naalala niya ang banta ni Ricardo noon, kapag nagsalita ka, Miguel, hindi lang ikaw ang babagsak. Dadalhin ko pababa ang lahat, kasama na ang talyer ng pamilya niya. Ang bantang iyon ay nakatali pa rin sa kanyang leg. Hindi ko masabi sa'yo, sabi niya, at sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya, alam niyang iyon na ang kanyang katapusan. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Joyce, mula sa galit, naging purong pagkabigo. Ang huling sinag ng pag-asang baka nagsasabi siya ng totoo ay namatay sa mga mata nito. Hindi mo masabi, ulit ni Joyce, ang boses ay kalmado na ngayon, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan, Miguel? Ibig sabihin, mayroon kang itinatago. Ibig sabihin, kasama ka sa kung ano man ang nangyari sa tatay ko. Hindi totoo yan, sigaw niya, ang desperasyon ay nangingibabaw na. Mahal kita, Joyce. Mahal ko ang pamilya natin. Hindi ako gagawa ng anumang makakasakit sa'yo. Mahal, ngumisi si Joyce. Paano mo ako mamahalin kung binuo mo ang lahat ng ito sa isang malaking kasinungalingan? Sakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo de Leon, may daladalang basket ng prutas, ang mukha ay nagpapanggap na walang alam. Hello? Naistorbo ko ba kayo? Narinig ko ang sigawan mula sa labas. Ang pagdating niya ay perpektong-perpekto. Isang bihasang artista na pumapasok sa tamang cue. Tumingin siya sa litrato sa mesa, pagkatapos ay sa umiiyak na mukha ni Joyce, at sa desperadong mukha ni Miguel. Oh, Diyos ko, sabi ni Ricardo, ang boses ay puno ng kunwaring pagkabigla. Nalaman na niya. Lumapit si Ricardo kay Joyce. Hisha, patawarin mo na kami. Matagal na naming dapat sinabi sa iyo ang totoo. Tito, wag, pigil ni Miguel, alam na kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Ricardo kay Joyce, ang mga mata ay puno ng peking awa at pagsisisi. Ayokong gawin ito, Joyce, pero kailangan mong malaman ang buong katotohanan para maprotektahan ang pamangkin ko. Kumuha si Ricardo ng isang maliit na visgu mula sa kanyang bulsa. Nangyari ang aksidente dahil may problema sa negosyo. Ang tatay mo pasensya na, Hisha, pero may mga financial irregularities siyang ginawa sa kumpanya. Ipinadala ko si Miguel para kausapin siya, para ayusin ang lahat ng tahimik. Itong nasa visgu ang pruweba. Isang recording ng pag-uusap nila. Nanginginig na kinuha ni Joyce ang EXV. Tumingin siya kay Miguel, ang mga mata ay nagtatanong, naghahanap ng huling pagkakataong itanggi ang lahat. Ngunit si Miguel ay nakatayo lang doon, talunan, alam na wala ng saysay ang anumang sasabihin niya. Anumang pagtanggi ay magmumukha lang na pagtatakip. Isinaksak ni Joyce ang EXB sa laptop sa mesa. Isang audio file. Pinindot niya ang play. Unang narinig ang boses ng kanyang ama,
medyo magulo ang tunog, na para bang galing sa isang lumang recorder. Patawad, nagkamali ako, gagawin ko ang lahat para itamat. Pagkatapos ay pumasok ang isang boses na mas malinaw, mas bata at kilalang-kilala niya. Ang boses ni Miguel. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Sisiguraduhin kong hindi ito lalabas. Malinis ang magiging trabaho. Natapos ang recording. Ang katahimikan sa silid ay mas matindi pa sa anumang ingay. Para kay Joyce, ang mga salitang iyon ay hindi lang basta tunog. Iyon ay isang pag-amin. Isang hatol. Isang pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ang kanyang ama, na iniidolo niya, ay isang magnanakaw. At ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ay ang taong tumulong na pagtakpan ito, ang taong kinaglinis ng trabaho. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa laptop patungo kay Miguel. Ang mukha niya ay walang emosyon, parang isang maskarang gawa sa porselana na maaaring mabasag anumang sandali. Totoo pala, bulong niya. Hindi iyon tanong. Iyon ay isang konklusyon. Joyce, hindi, sinubukang magpaliwanag ni Miguel, ngunit pinutol siya nito. Umalis ka. Ang dalawang salita ay binitawan niya ng mahinahon, ngunit ang bigat nito ay parang 10,000 tonelada. Natigilan si Miguel. Ano? Sabi ko, umalis ka, ulit ni Joyce, ang boses ay nagsimula ng manginig, ang kalmadong maskara ay nagsimula ng magkabitak-bitak. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa pamamahay ko. Joyce, pakinggan mo muna ako. Hindi ganyan ang nangyari. Peke yan. Kot yan, desperadong sigaw ni Miguel, itinuturo ang laptop, ang utak niya ay sa wakas gumagana na, nakikita na ang pandaraya. Ngunit para kay Joyce, ang pagtanggi niya ay lalo lang nagpatunay ng kanyang pagkakasala. Ang tiwala, na inabot ng 5 taon para buuin, ay nadurog na parang alikabok sa loob lang ng ilang minuto. Umalis ka, sigaw niya, ang boses ay basag na sa sakit at galit. Dinampot niya ang unan sa sofa at ibinato iyon kay Miguel. Sinungaling! Manloloko! Pinaniwala mo ako. Minahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ito ang igaganti mo sa akin. Ang sigawan ay gumising sa mga bata. Isa-isang bumukas ang pinto ng kanilang mga kwarto. Unang lumabas si Marco, kinukusot ang mga mata. Mama! Papa! Bakit po kayo nag-aaway? Ang tanong ng kanyang anak, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Tumingin si Joyce kay Miguel, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tingnan mo ang ginawa mo. Pati mga anak natin, idinadamay mo sa kasinungalingan mo. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Umalis ka na. Joyce, parang awa mo na ang mga bata. Pagmamakaawa ni Miguel, ang puso niya idurog na durog habang nakikita ang takot sa mga mukha ng kanyang mga anak. Kaya nga umalis ka na. Para hindi na sila makakita ng isang ama na traidor. Alam ni Miguel na wala na siyang magagawa. Tinalo na siya. Ang bawat salitang lalabas sa bibig niya ay magiging lason lang sa pandinig ni Joyce. Tumingin siya kay Ricardo na nakatayong may ngiti ng isang demonyong nagtagumpay. Dahan-dahan tumalikod si Miguel. Naglakad siya papunta sa pinto, ang bawat hakbang ay parang milya ang bigat. Bago siya lumabas, lumingon siya, isang huling, desperadong sulyap sa pamilyang binuo niya. Nakita niya si Joyce, umiiyak habang yakap-yakap ang kanilang mga anak. Nakita niya ang mga anak niya, umiiyak, hindi maintindihan kung bakit pinaaalis ang kanilang ama. Papa, narinig niyang sigaw ni Marco. Saan ka pupunta? Isinara ni Joyce ang pinto ng malakas. Ang tunog ng pagsara ay parang isang putok ng baril sa gabi, pinal at walang pag-asa. Nakatayo si Miguel sa labas, sa ilalim ng kadiliman. Maya-maya, nagsimulang pumatak ang ulan, dumadampi sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Narinig niya sa loob ng bahay ang humihinang iyak ng kanyang mga anak. Papa! Papa, wag mo kaming iwan. Napaluhod si Miguel sa basang semento. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang ulan ay bumubuhos na para bang nakikidalamhati sa kanya. Wala na. Ang kanyang asawa. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang tahanan. Ang buong buhay niya. Sa isang iglap na wala ang lahat. Isang linggo. Isang linggong impyerno.
Ang tinitirhan ni Miguel ngayon ay isang maliit at malungkot na apartment sa kabilang dulo ng syudad. Ang amoy ng kwarto ay pinaghalong alikabok at lumang kape. Bawat gabi, iisang tunog lang ang paulit-ulit na gumigising sa kanya, ang sigaw ng kanyang mga anak. Papa, wag mo kaming iwan. Ang mga salitang iyon, kahit sa alaala lang, ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Sa unang mga araw, nilunod niya ang sarili sa awa. Siya ang biktima. Biktima siya ng kanyang tiyuhin. Ngunit habang nakaupo siya sa dilim, pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa maruming bintana, isang masakit na katotohanan ang unti-unting lumitaw. Si Ricardo ang may pakana ng lahat. Ngunit siya, si Miguel, ang nagpahintulot dito. Ang kanyang pananahimik. Ang kanyang karuwagan. Ang kanyang pagiging sunod-sunuran. Iyon ang mga kadena na ipinanggapos niya hindi lang sa sarili niya, kundi pati na rin kay Joyce at sa kanilang mga anak. Ang pananahimik niya ang sumira sa kanilang pamilya. Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib, isang apoy na pinatay ng takot sa loob ng maraming taon. Tapos na ang pagiging biktima. Tapos na ang pagtatago. Kung nawala na sa kanya ang lahat, wala na rin siyang dapat pang katakutan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. May isang tao lang siyang maaaring pagkatiwalaan. Isang taong mas matagal nang kilala ang mga De Leon kaysa sa kanya. Ang dating hepe ng accounting na tapat sa kanyang yumaong ama, si Mang Domeng. Nanginginig ang kanyang daliri habang dinadayal niya ang numero. Hello, sagot ng isang matandang boses sa kabilang linya. Mang Domeng, sabi ni Miguel, ang boses ay matatag sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo. Si Miguel po ito, anak ni Don Enrique. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Joyce. Ang bahay ay sobrang tahimik. Ang masayang ingay na dati ikinaiinisan niya ay ang siya na ngayong hinahanap-hanap niya. Ang kanyang mga anak ay naging matamlay. Si Marco ay madalas nakatingin sa may pinto na para bang naghihintay. Ang kambal ay madaling mag-away at umiyak. At si Junior, na dati palangiti, ay madalas na lang nakatitig sa kawalan. Isang gabi, nilagnat si Lenny. Habang pinupunasan niya ito ng maligamam na tubig, tulad ng ginawa sa kanya ni Miguel noon, nagsalita ang bata sa gitna ng kanyang pananaginip. Papa. Papa ni. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Joyce. Ang galit na nag-aalab sa kanyang puso sa loob ng isang linggo ay nagsimulang palamigin ng sakit na nakikita niya sa kanyang mga anak. Ang sakit na siya mismo ang sanhi. Dahil ba sa galit, naging bulag siya? Kinabukasan, habang tulog pa ang lahat, pinakinggan niyang muli ang recording sa VIS. Pinakinggan niya ito ng paulit-ulit, hindi bilang isang nagagalit na asawa, kundi bilang isang mekaniko, isang taong sanay makinig sa mga maliliit na ingay, sa mga maling tunog. At doon niya narinig. Ang boses ng kanyang ama ay may bahagyang alinggaw na para bang ni-record sa isang malaking silid. Ang boses ni Miguel ay sobrang linaw, walang alinggaw na para bang ni-record sa isang maliit at saradong espasyo. Magkaiba ang kalidad. At may isang napakaliit na click bago pumasok ang boses ni Miguel. Pinuto. Dinugtong. Kinilabutan siya. Hindi pa rin ito binubura ang katotohanang nagsinungaling si Miguel, ngunit nagtanim ito ng isang maliit na binhi ng pagdududa. Bakit kailangang i-edit ang recording kung totoo ang lahat? Ang pagdududang iyon ay lumaki nang dumalaw si Ricardo pagkalipas ng ilang araw. Joyce, Hija, nag-aalala ako sa'yo, sabi nito sa kanya, puno ng pagmamalasakit. Ikaw na lang mag-isa sa mga bata. Ang talyer, isa pa iyang malaking problema. Bakit hindi mo na lang ibenta sa akin? Bibigyan kita ng magandang presyo. Ituring mo ng tulong ko sa'yo para makapagsimula kang muli. Ang alok ay tila isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Ngunit para kay Joyce, iba ang naramdaman niya. Ang talyer. Ang talyer ang huling koneksyon niya sa kanyang ama. Ang talyer ang dahilan kung bakit sila nagkakilala ni Miguel. At ngayon, gusto itong kunin ni Ricardo. Bakit? Para tumulong? O para burahin ang huling bakas ng kanyang ama sa mundo? Ang lahat ng mga pira-pirasong puzzle ay nagsimulang magbago ng posisyon sa kanyang isipan. Ang pagpilit ni Ricardo sa kasal noon. Ang perpektong tiyempo ng pagdating nito noong gabi ng pag-aaway nila. Ang edited na recording. At ngayon, ang alok na bilhin ang talyer.
Hindi ito tungkol sa utang ng kanyang ama. Hindi ito tungkol sa kasalanan ni Miguel. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki. At si Ricardo de Leon ay nasa gitna ng lahat. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Miguel noong gabing iyon, peke yan. Kot yan. Hindi niya pinaniwalaan. Dahil mas madaling maniwala sa galit kaysa harapin ang posibilidad na nagkamali siya. Miguel. Nagkita sila ni Mang Domeng sa isang luma at halos walang taong coffee shop. Ang matanda ay may dalang isang lumang briefcase. Alam kong darating ang araw na ito, iho, sabi ni Mang Domeng, ang mga mata ay seryoso. Ang tiyuhin mo hindi siya tulad ng ama mo. Matagal na akong may hinala sa mga transaksyon niya, lalo na sa mga supplier niya ng piyesa ng sasakyan mula sa ibang bansa. Binuksan ni Mang Domeng ang briefcase. Sa loob ay may isang ledger na sulat kamay. Ito ang tunay na libro, Miguel. Hindi ang ipinapakita niya sa mga auditor. Bago ako magretiro, gumawa ako ng kopya. Ang tatay mo, bago siya mamatay nag-imbestiga na siya. Naniniwala siyang may malakihang smuggling ng mga peking piyesa na nangyayari at ginagamit ang pangalan ng De Leon Holdings. Nanlamig si Miguel. Ang tatay ni Joyce. Hindi ito nagnakaw. Nag-iimbestiga ito. At pinatay ito dahil doon. Kailangan natin ng mas matibay na pruweba, Mang Domeng, sabi ni Miguel. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Ricardo. Mayroon, sabi ng matanda. Ang driver. Ang driver ng truck na bumangga sa tatay ni Joyce. Narinig ko noon na binigyan siya ni Ricardo ng malaking halaga para manahimik at umalis ng bansa. Ngunit alam kong may sakit ang asawa niya. Hindi niya kayang iwanan ang pamilya niya. Nagtatago lang siya. Isang plano ang nabuo sa isip ni Miguel. Isang mapanganib na plano. Ngunit wala na siyang pakialam. Isang linggo makalipas. Ang De Leon Holdings ay nagdaraos ng kanilang taunang stockholders meeting sa isang grand ballroom ng isang 5-star hotel. Nasa entablado si Ricardo de Leon, buong pagmamalaking inilalahad ang itagumpay ng kumpanya. Si Joyce ay nasa likuran ng ballroom, nakatayo sa dilim, pinapanood ang lahat. Dinala siya doon ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay mo, pumunta ka sa De Leon Stockholders Meeting. Magtiwala ka sa akin. Alam niyang si Miguel ang nagpadala noon. Sa kalagitnaan ng talumpati ni Ricardo, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Ang malaking screen sa likod niya, na nagpapakita ng mga sales chart, ay biglang naging itim. Nagkaroon ng bulungan at pagkakagulo sa mga manonood. Ano nang nangyayari? Sigaw ni Ricardo sa technical team. At sa gitna ng kaguluhan, isang spotlight ang biglang bumukas. Ngunit hindi ito nakatutok kay Ricardo. Nakatutok ito sa may side entrance ng entablado. Doon, nakatayo si Miguel de Leon, suot ang isang simpleng polo, ang mukha ay kalmado ngunit puno ng determinasyon. May hawak siyang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi niya, ang boses ay umalinggaw sa buong ballroom. Patawad sa abala, ngunit mayroon lang akong isang maikling video na gusto kong ibahagi sa inyo. Tumingin si Miguel kay Ricardo, isang tingin na puno ng lahat ng sakit at galit na kinimkim niya. Isang video tungkol sa kung paano talaga umaasenso ang De Leon Holdings. Sa malaking screen, lumabas ang isang mukha, isang lalaking payat at mukhang may sakit. Nagsimula itong magsalita, ang boses ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Ako po si Nestor ang driver ng truck T. Panimula nito. Inutusan po ako ni Sir Ricardo de Leon. Sabi niya, takutin ko lang daw po si Mang Berto Santos pero nawalan po ako ng kontrol sa manibela. Aksidente po pero hindi po dapat ako nandoon. Binayaran po niya ako para manahimik. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong ballroom. Kasabay noon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga pulis ang mabilis na pumasok, dire-diretso papunta sa entablado. Si Ricardo ay nakatayo lang, paralisado, ang mukha ay nabalot ng purong galit at pagkagulat. Tumingin siya kay Miguel, isang tingin na nangangakong papatayin niya ito. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita niya si Joy sa likuran, nakatayo sa dilim. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Bago pa man siya makapagsalita, 2 pulis na ang nasa magkabilang tabi niya, pinupusasan ang kanyang mga kamay.
Si Joyce ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Ang katotohanan. Ang buong, masakit, at nakakakilabot na katotohanan ay naririto na. Tumingin siya kay Miguel, na nakatayo sa entablado sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang duwag na asawa. Ang kanyang manlolokong asawa. Ang lalaking itinaboy niya. Ang lalaking isinugal ang lahat para bigyan ng hustisya ang kanyang ama. Ang ingay sa ballroom ay parang isang malayong ugong sa pandinig ni Joyce. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang imahe ni Ricardo de Leon na kinalagkad ng mga pulis, ang mukha nitong puno ng pagkasuklam. At ang imahe ni Miguel, nakatayo sa entablado, mag-isa sa ilalim ng spotlight, na para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Nang magtama ang kanilang mga mata sa gitna ng kaguluhan, walang nagsalita. Ngunit sa isang tingin lang, lahat ng pader na itinayo ni Joyce sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Nakita niya ang lahat, ang pagsisisi, ang sakit, ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Tumalikod si Joyce at tahimik na lumabas ng hotel, kailangan niya ng hangin, kailangan niyang mag-isip. Hindi umuwi si Miguel sa bahay nila. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang mga sugat ay masyadong sariwa, masyadong malalim. Sa halip, bumalik siya sa kanyang maliit at malungkot na apartment, dala ang bigat ng katotohanan. Nanalo siya, ngunit pakiramdam niya ay talunan pa rin siya. Naibalik niya ang hustisya para sa ama ni Joyce, ngunit naibalik din niya ang lahat ng sakit ng nakaraan. Kinagabihan, may kumatok sa kanyang pinto. Nag-aalinlangan niya itong binuksan. Sa labas, nakatayo si Joyce, may dalang-dalawang paper bag na naglalaman ng mainit na pagkain. Hindi siya nakatingin ng diretsyo, ang mga mata niya ay nakatuon sa sahig. Baka hindi ka pa kumakain, sabi nito sa mahinang boses. Walang nagsalita. Pinapasok niya ito. Umupo sila sa maliit na mesa sa kusina. Sa unang pagkakataon, sila lang dalawa, walang mga anak, walang mga kasinungalingan, walang mga multo. Ang tanging nasa pagitan nila ay ang masakit na katotohanan. Bakit? Iyon lang ang naunang naitanong ni Joyce, ang boses ay basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Miguel? Bakit ka pumayag na ako ang maging kontrabida sa galit ko? Tumingin si Miguel sa kanyang mga kamay, sa mga kalyong katulad ng kay Joyce. Dahil duwag ako, amin niya, ang bawat salita ay isang pako sa kanyang lalamunan. Nakita ko ang nangyari, Joyce. Bata pa ako noon. Isinama ako ni Tito Ricardo, sabi niya may kakausapin lang siyang kliyente. Pero nakita ko ang truck. Narinig ko ang sigaw. Ang takot hindi iyon nawala. Ginamit niya ang takot na iyon para kontrolin ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang banta ni Ricardo. Ang pagkakadawit niya sa eskandalo. Ang bawat araw na gusto niyang sabihin ang totoo, pero pinipigilan siya ng takot na baka mas lalong masaktan si Joyce at madamay ang mga anak nila. Akala ko, kung mananahimik na lang ako, kung mamahalin na lang kita ng buo, sapat na iyon para mabura ang nakaraan, pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Pero nagkamali ako. Ang kasinungalingan kahit gaano mo pa. Pagandahin kasinungalingan pa rin. Patawad, Joyce. Patawad kung nasaktan kita. Umiiyak na rin si Joyce. Ako ang dapat humingi ng tawad. Hindi kita pinakinggan. Hinusgahan kita. Itinaboy kita. Dahil binigyan kita ng dahilan para gawin iyon, sagot ni Miguel. Walang madaling pagpapatawad na nangyari ng gabing iyon. Ngunit mayroong pag-unawa. Isang malalim at masakit na pag-unawa sa pinagdaanan ng bawat isa. Kinabukasan, umuwi si Joyce. Kinausap niya ang mga anak. Si Papa nagkamali siya. Pero mahal na mahal niya tayo. At si Mama nagkamali rin. Minsan, kahit ang mga magulang ay nagkakamali, mga anak. Nang hapon na iyon, si Joyce mismo ang sumundo kay Miguel sa apartment nito. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng kanilang mga anak. Ang yakap na ibinigay nila kay Miguel ay mahigpit at puno ng pananabik. Si Marco, Lenny, Maya at Junior. Ang kanilang apat na dahilan. Ang kanilang apat na pag-asa. Tinanggihan ni Miguel ang anumang posisyon sa De Leon Holdings na ngayon ay nasa ilalim na ng bagong pamamahala. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang oras sa isang lugar kung saan siya tunay na naging masaya. Sa Santos Motor Works. Isang maaraw na Sabado, ilang buwan ang lumipas.
Ang karatula sa harap ng talyer ay bago na. Nakasulat dito, Santos de Leon Motorworks. Sa loob, abala si Miguel. Nakalubog ang ulo sa makina ng isang kotse, habang tinuturuan niya ang panganay na si Marco kung paano hawakan ng tama ang isang maliit na wrench. Ganito, anak. Dahan-dahan lang. Si Joyce ay nakasandal sa may pintuan ng opisina, pinagmamasdan ang mag-ama, isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ang mga anino ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit hindi na sila nakakatakot. Ang mga ito ay mga peklat na ngayon, mga paalala ng kanilang pinagdaanan. Lumapit siya sa kanila. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Miguel na nakahawak sa wrench. Tumingin si Miguel sa kanya, ang mga matay puno ng pasasalamat at pagmamahal. Magkasama, dahan-dahan nilang hinigpitan ang isang tornilyo. Isang maliit na kilos. Ngunit para sa kanila, iyon ay isang panunumpa. Isang pangako ng pagkakaisa, paghilom at pagbuo ng isang kinabukasang matatag. Ang pag-ibig nila ay hindi perpekto. Hindi ito nagsimula sa isang hardin ng mga rosas, kundi sa mga basag na piraso ng isang masakit na nakaraan. At marahil, doon sa mga bitak at peklat na iyon, sa mga lugar kung saan sila nasira at muling nabuo, doon nananahan ang pinakamatibay na uri ng pagmamahalan. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Joyce at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin po ang kanilang pighati, ang kanilang galit, at ang kanilang munting pag-asa. Isang malaking hamon ang bigyan ng buhay ang isang pag-ibig na nagsimula sa kasinungalingan at sakit, isang pag-ibig na sinubok ng pinakamatinding pagtataksil. Ngunit ipinakita sa atin ni na Joyce at Miguel na ang tunay na pagpapatawad ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan. Ito ay isang matapang na pagpili na unawain ang kahinaan ng isa't isa, at yakapin ang mga peklat na naging bahagi na ng kung sino sila. Ipinakita nila na ang isang pamilyang winasak ng nakaraan ay maaari pa ring buuin muli sa pundasyon ng katotohanan, katapangan at pag-asang hindi kailanman nauubos. Sana po ay may naiwan na aral at inspirasyon sa inyo ang kanilang kwento. Ano po ang masasabi ninyo sa naging katapusan? Anong aral ang inyong natutunan sa pag-ibig ni na Joyce at Miguel? Hihintayin ko pong mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli, maraming salamat po.